Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Pagbalang hapon mga ka-Isabela at muli tayo ho ay magsama-sama para sa isa na namang makabuluhang edisyon ho ng atin hong programang Isabela Connect ka dito. Siyempre kasama nyo pa rin ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang, na lagi hong handang maghatid ng mga impormasyong direktang konektado ho sa inyong pangangailangan at kapakanan. At ngayong hapon ho na ito, isang napakahalagang usapin ang atin hong ihimayin. Alam nyo po ba na ang atin hong mga dokumento mula ho sa birth certificate, marriage contract hanggang sa death certificate ang nagsisilbing basehan ho ng ating pagkakakilanlan at karapatan bilang mamamayan. Pero paano nga ba kung may mali ho sa inyong record? O kaya naman ay kailangan mo ng mabilisang kopya para ho sa trabaho o eskwela? Kasama ho natin ngayong hapon ang mga eksperto mula ho sa Philippine Statistics Authority or PSA Isabela upang talakayin ho ang lahat tungkol ho sa civil registration services. Kaya tumutok na ho kayo dahil dito ho sa Isabela Connect ka dito, impormasyon mo ay sigurado. At para hindi na ho tayo magpaligoy-ligoy pa, ikinalulugod ko hong ipakilala ang atin ho mga panauhin na magbibigay huli na ho sa atin ho mga katanungan mula ho sa PSA Isabela. Kasama ho natin sina Sir Jose Marijan Hieronimo, ang ating hong registration officer to at the same time outlet supervisor ng CRS Ilagan, at si Engineer Marivic M. Garcia, ang ating namang hong senior statistical specialist ng PSA Isabela. At pabatiin muna natin ho sila, no, dahil first time ho nila, no, na sila ho dumalo ho or mag-guest sa ating hong Isabela Broadcast Center. Mga ma'am, sir, welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Magandang buhay, Sir Ezekiel. At syempre, magandang buhay sa ating mga taga-subaybay sa programang ito. Sa pangalan or ngalan ng Philippine Statistics Authority, Isabela, at sa ngalan ng aming provincial head, Sir Julius M. Emperador, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa provincial government ng Isabela, sa pamumuno, of course, ng ating provincial governor, Honorable Rodito T. Albano, at syempre sa opisina ng PIO, na sila po yung direktang nag-invite ulit sa amin for the second time around para magbahagi ng ilan sa mga serbisyong ibinibahagi sa mamamayan, particularly sa mga Isabelino, na ito po ay isa sa mga mandato ng Philippine Statistics Authority. Narinig naman po natin kanina ng ating paksa ngayon ay tungkol sa civil registration services. At syempre kasama ko ang ating expert at nabanggit din po kanina ang ating outlet supervisor at ang ating registration officer too na si Sir Jomar Hieronimo, na kung anuman ang mga katanungan na ibabato po sa amin ay sagutin namin sa abot ng aming makakaya. Again, magandang buhay po sa ating lahat. Magandang buhay, Ma'am Marivic. Nakakatats na naman, no, yung shy type pa yan, ha? Pero mamaya, no, lalabas natin yung yung pagkatao, hindi naman biro lang. And of course, Jose Marijan, akala ko Jose Marijan, no? Sir Jomar, in short, welcome sa Isabela Broadcast Center. Sir, maraming salamat sa pag-iimbita sa amin. Very timely na malaman ng buong mamamayan, lalo na dito sa probinsya ng Isabela, na ang pagkuha ng mga dokumento o ano ang gagawin kung mali ang mga informasyon sa kanilang mga dokumento. Andito kami from PSA Isabela to help you or to help you fix your erroneous birth certificates, or hindi lang birth certificate, marami pang mga dokumento na nakukuha sa amin.
Oo. Nako, sige. Marami ho yung pag-uusapan ho natin. At again ha, sa atin ho mga viewers, kung meron man ho kayo sa mga camera, ayan. Kung meron man ho kayo mga katanungan ho, no, sa atin ho mga panauhin ho ngayong hapon, pwede lang ho yan. Lalong-lalo na kung kayo ho yung mga nagre-request no, ng mga documents under ho sa Philippine Statistics Authority. Just leave your comments no, sa atin ho nga Facebook Live para nang sa ganon, maya-maya ay atin hong babasahin at ibabato ho no, sa atin hong mga guests ho ngayong araw ho na ito. First of all, mga ma'am and sir, no, ano ho ba yung mga pangunahing serbisyong handog ho ng Philippine Statistics Authority, Isabela, pagdating ho sa civil registration services ho natin? Okay. Siguro, marami tayong pangunahing serbisyo sa larangan ng civil registration services. Of course, unang-una, ito yung karamihan. Nagre-request po or pagre-release ng mga request na security papers, ito po yung birth certificate, marriage certificate, even the Senomar or Certificate of No Marriage, and Senodet. At syempre, meron din po tayong mga pagwawasto ng mga or pag-annotate sa mga erroneous na sinabi nga ni Sir Jomar kanina. May mga way po tayo dyan, may mga pwedeng applicable na batas kung saan papasok yung mga problema natin sa mga security papers. To add, karamihan, yun yung sinasabi ni Ma'am Marivic, birth, death, marriages, Senomar, Senodet, and we have also new services like the viewable online document. Pwede kayong mag-request, buksan nyo lang to sa inyong mga gadget like cellphone, tablet, or laptop. Ito ay sabihin kong hindi na bago. Kasi nagbukas kami ng 2023. We are the 65th outlet sa buong Pilipinas, and 91 outlets na ngayon sa buong Pilipinas. So, yung mga pumupunta noon ng Tugigaraw, Bayombong, nandito na po sa Ilagan, at the heart of the city. Ibibigay ko ulit yung mga dokumentong available sa opisina natin. Yung explain ko yung viewable online document. Kung ayaw nila ng printout, pwede. Ayun yung viewable. And after a month or 30 days, pwede nilang itong ipaprint. May additional charge lang tayo na 80 pesos. Yung viewable online document, 130 pesos to. Yung viewable online document, upon payment, bibigyan ka ng link para makita mo yung dokumento mo sa inyong laptop, sa inyong cellphone, or any gadget na pwedeng tignan. Yun po yung bago. Nako, sige, bas alam ko marami pa ho kayong mga i-offer no sa atin ho mga kababayan. Pero nabanggit ho kasi ni Ma'am kanina na kamakailan na nag-guest din ho no sila Sir Julius, and nag-collate ho kami actually ng mga frequent question no. Madalas no ng mga tanong sa Ilocano kanayon nga damdamagan. Dagiti po kailyan tayo na dito Isabela. Marami ho sa ating ho mga kababayan, mga sir and ma'am, may problema ho sa talaga namang maling spelling o maling petsa ho ng kanilang birth certificate. So, ano po ba yung proseso no ng administrative correction? Ito'y sa ilalim ho no ng Republic Act 9048 at ng RA 10172. Para kahit papaano doon pa lamang ho sa bahay ho nila, yung mga nanonood alam na ho nila yung mga initial no ng mga hakbang na gagawin ho nila. Tama. Yes, Ma'am Madwi. Tama, sir. Ma'am, marami akong nakakausap sa outlet na ang dami lang problema. Ito ay balakid sa kanilang pag-aaral, balakid sa kanilang pag-a-apply ng trabaho, balakid to sa pag-a-apply lalo na sa ibang bansa. Oo. So ngayon, madali na lang po. Una, mag-request kayo ng inyong kopya or yung dokumento sa aming opisina para malaman ng local civil registry office kung anong mali doon sa dokumentong pinapakorek. We have 37
34 local civil registry office and 3 cities dito sa Isabela, no? Doon po tayo mag-file ng petition for correction. Tama yung sabi ni Sir, yung RA 9048 clerical error and the 10172 na pwedeng i-correct ng sa local civil registry yung buwan, araw ng kapanganakan at saka yung kasarian. Oo, meron tayong nakikita na lalaki siya pero sa kanyang dokumento ay babae. Oo, so may mga ganun. yun yung nagkakaroon ng maraming Kumbaga problema. Joy, Oo. tapos ang pangalan niya, Yes, Joy ang sir. pangalan, pero lalaki pala. Lalaki, meron ganyan. Kaya naging sad Joy. ganun. So, yun yung Republic Act na pwedeng gamitin para i-correct. Meron tayong proseso. So, pupunta siya sa local civil registry office. Maraming haka-haka kasi noon na per letter. 1,000 per letter. Yan yung Oo, mga sinasabi. totoo yan, sir. May mga Oo, ganun. Para hindi na tayo ma-mislead, tanggalin na po natin sa notion na ganun po yung pagpapakorek. So, tama, sabi ng mga iba, mahal ang magpakorek. Pero sa clerical error, sir, halimbawa, walang middle name or ang tawag dito? Middle initial lang. Middle initial lang Oo. ang nasa middle name ng bawat pangalan sa kanilang birth certificate, like the full name of the mother, full name of the father. Clerical error lang po 'yun. Hindi na po saklaw ng judicial process. Yun yung kinakatakutan ng mga tao dahil ang judicial process mahal ang magpakorek. Oo. When we say judicial process, sir, Ma'am Mavic, ayan na yung puntong mahal na, kumbaga. Kasi from the term judicial process, talagang sa korte na. Ayan. Medyo mahaba ang proseso ho diyan. Mahaba compared sa pagpapakorek Clerical. sa mismong local civil registry office. So, wag po tayong matakot na bisitahin yung mga lugar kung saan kayo pinanganak at tutulungan po kayo ng mga local civil registry office. Dapat maging maging tawag natin, tignan mabuti ng mga soon to be parent, 'di ba? Yung mga nganak o yung mga diyan tignan niyo. Pero speaking of soon to be parent at mga nganak pa lang, paano ho yung tanong na paano po 'yun mga ma'am and sir? Hindi ko pa naparehistro yung anak ko. Kailangan po niya ngayon ng requirements. Paano ko kaya mapaparehistro? Delayed registration, kumbaga. Ano yung mga requirements na kinakailangan ko i-provide? Okay. Bago tayo pupunta siguro sa delayed registration, I would like to add na lang siguro doon regarding sa 9048. Gusto ko lang i-emphasize na hindi ito sakop nung change ng apelyido kasi ibang usapan na yun, sir. So ito po ay yung clerical error in the sense na may mga mali lang sa mga spelling. Okay po. Iba na po kasi yung change of surname wherein doon na papasok ang court proceedings na sinasabi na mas matagal na proseso po yon. Even yung sex na yung Yung sex, pasok po siya. Pasok sa Yun yung 10172. Oh. Yung 9048 kasi ito yung unang batas, tama po, Sir Jomar, na inaalaw ang city at municipal civil registrar to correct the clerical error or typographical error sa birth, marriage, or death man. Pagdating sa spelling, ganun lang, sir. Pero sa 10172 kasi nabanggit na rin ni Sir Jomar kanina na ito ay saklaw. Kumbaga, in-expand. Na-amend kasi yung 9048 naging 10172. Kumbaga, na-expand yung coverage. Na-idagdag dito na yung pwede nang i-correct ang month and date. Hindi po kasama dito ang year ulit, sir, ha? Kasi dadaan din po sa court proceeding yon. Bakit Apo. kasi pwede naman yung day and month. Yes. But the year, parang big deal din Sasagutin kasi ko yan, yung sir. year. Oo. Sige, sir. Kasi Sige, sir, sir. magbabago yung Yung edad edad, ng oo. tao. Kaya kailangan natin ng judicial process. So, yun. When we say judicial process ho ba, sa inyong mga karanasan ho, mga past na po ninyo, para mapaghandaan din, mga magkano naman ho kayo yung gagastusin? Natatanong din ho ba ninyo yun?
Para mapaghandaan din po ng ating mga kababayan. Kung mahal, pero ang sinasabi ko sa kliyente ko, maghanap ng PAW Oo, para maibsan nila yung bigat sa bulsa. Oo. Kaya minsan, yun na lang po yung tanging palubag loob. Dahil pag sinabi mong korte na, manlulumo sila. O wala na silang, parang nawalan sila ng karapatang mag-abroad. Yes, kasi ang higpit, no, sir? Ganon, sir. Yun yung sana matulungan din tayo ng judicial. Syempre sana. Ganon sana, sir. Bago tayo dumako pala sa delayed registration, matanong ko lang, doon po sa scope po ng mali yung spelling. Kasi sabi ho nila, ang pangalan nakalagay doon, for example, is James. No, ang sabi, ay hindi, Carlo, dapat ang pangalan ko dyan. So, sakop pa rin po ba nun? Or ano? So, yung from James to Carlo. Yes, sir. That's correction of first Entry. name through clerical error. So, may kinakailangan ho bang i-submitting dokumento para ano? Yes, sir, meron. Yung nakalap kong Marami, sir, marami. na magpo-prove, dapat magpo-prove na Carlo talaga yung name, not James. Okay. Pero paano pag wala ho, sir? pag wala, siguro sundan na lang kung ano yung nakarehistong pangalan. Nakapangalan. Oo. Yun ang mas magandang, kung talagang ayaw niyo yung pangalan niya, sir, talagang dadaan siya ng petition for correction. No? Ma'am, yung sa delayed registration po natin. Okay, pagdating naman po sa delayed registration, number one na requirement ay yung negative result. Negative result, ang first step po kasi kailangan mag-request ni client ng PSA niya. Now, kung nakita niyang negative siya, that's the time na kailangan niyang kumilos. Pupunta siya doon sa LCRO kung saan na i-register yung, or kung halimbawa lang, alam niyang nakaregister siya, pero ang lumabas ay negative, mayroong step dyan. Kailangan pumunta siya sa LCRO kung saan siya na-register dati. So, with that, maraming i-require din po ang ating LCRO, maraming ipapasecure na requirement kung saan dapat na yun ang isasubmit din po sa LCRO. Yes. Okay, yung ibang mga tanong ko nasagot na ho ng Oo atin ho nga mga po, guests. sir. Pero itong tanong ho ngayon, ang sabi nila, ang init naman kasing pumila. No, ang init naman kasing pumunta sa mga local sa PSA na lang, no. May mga I guess, no, I heard may inilunsad na ho kayong bagong platform para nang sa ganun yung ating mga kababayan ay hindi na mahirapan pang pumunta no sa ibang lugar. Yung bang tipong pagpunta ho nila is agad-agad makukuha na ho nila yung mga dokumento. Paki-explain nga ho ito. Yung online appointment. Okay. Oo. Meron tayong mga website. Ito ay yung PSA Servilis. Pwede pong pumasok doon. Under PSA Servilis kasi meron doon na PSA Helpline. So, may mga kailangang, kumbaga sundan mo lang yon. Madali namang siyang sundan yun, lalo na sa mga techie. So, sa mga hindi nakakaalam, bisitahin lang po yung aming website. Andun po, even the appointment. So, meron din pong step doon kung paano siya pasukin. Okay, Dagdagang yung sabi ni Ma'am Marivic, tama yung sabi ni Sir na maibsan. Nakikita kasi namin sa opisina, as early as 6 o'clock marami nang pumipila. So, to inform you, bukas ang aming opisina from 7:30 to 5 o'clock in the afternoon. Dadagdagan yung sabi ni Ma'am Marivic na sa link ay puntahan niyo lang po ang appointment.psa.gov.ph. Hanapin po ang Region 2. Sa Region 2, meron tayong CRS Sugigaraw, CRS Difun Quirino, CRS Bayombong, and dito sa Ilagan is CRS Ilagan. So pinapakita natin, sir, ito yung pupuntahan nila. Pakibalik Yes, sir. sa ano.
So yan yung website na papasukin nila. Okay. Etong website na to, sir, yung PSA Service, dito kayo makakuha ng online. Oo. Kahit hindi ka na pupunta sa opisina, at the click of your finger, siguro yung pinakamabilis, sir, dito sa ating probinsya outside Metro Manila is 7 working days. Oo, 7 working days. Yes, i-deliver yan sa inyong pintuan mismo. Maganda yan actually, sir, kasi before yan, may mga nag-o-offer kasi sa Facebook na kami na magpa-process, mamaya yung iba, totoo naman yung iba naman nai-scam. Kumbaga. Yun yung Oo. ang ating dokumento kasi napakahalaga niyan. Meron tayong Data Privacy Act na hindi dapat makita ng ibang tao kung wala kang pahintulot, tulad ng pag-authorize. Ito yung mga nakikita namin sa opisina na hindi ko lang alam kung meron silang mahalagang ginagawa or nag-authorize sila ng ibang tao. Kaya very strict kami. So, very timely na rin to. Okay, sabihin ko na lang po kung mag-utos kayo ng taong kukuha ng inyong dokumento, gawa kayo ng simpleng sulat na naglalaman na kayo po ay inuutusan nyo yung taong to, kasama na kaakibat na yung kanyang ID, then pasaad na lang po kung ano po yung gusto ninyong kunin sa aming opisina. Kung minsan po ang nakalagay, kukunin niyo po ang aming opisina, kukunin niyo po ang aming PSA. So dapat It's not the office. Yes, so it's not the office. Pero kasi, habay ka dun, sir. yes, sir. Kung minsan kaya nga good kami to ulo, sir. Baka si Kate Alandan no. When hanyo maalat yung opisina. Kaya sinasabi namin, pakilagay naman po na Oo. anong klaseng dokumento. Be specific, yes, kumbaga. specific. Ilang kopya po ang kukunin Wala ba ninyo. mga option dun, sir, sa Hindi, sir, kung ang tawag walk-in. Kapag Kung walk-in walk-in, silang pupunta. Yun po yung hindi nag-proceed yung request niyo, lalo na pag malayo. Oo, malayo yung inyong pinanggalingan, and maglagay na rin po ng mga valid IDs na binibigay ng ating mga gobyerno, like DFA passport, driver's license. Nasa inyo na lang, sir. Huwag nang lalayo. Yung Yes, sir, national ID. Yes, so yun. Mga ganon. Oo. Pero ang tanong ho ngayon, sa panahon ho na marami ho mapagpanggap or di kaya fixer, paano po malalaman ng ating ho mga kababayan ang tamang bayad sa mga dokumento tulad ng birth certificate, marriage contract, at Senomar? So, meron din po bang online payment option ho doon? Actually sa pag on-site ka nag-request, ang birth certificate, marriage certificate, and death certificate ay 155 lang po dapat Pesos. ang babayaran doon. Kapag on-site, doon ka mismo Yes, sa sir. Yes, sir. Sa opisina po ninyo? Opo, sir. And then, pagdating ng Seno Death at saka Senomar, ito na po yung mas mataas. 210 pesos po. 210 pesos. Opo. Yun lang dapat talagang babayaran ng ating kliyente. Bakit magkaiba po siya ng fee? Sir Jomar. Ang pagkakaalam ko, sir, yung mas matagal na verifikasyon, like okay. Senomar, kasi very rigid dapat namin i-verify yan. Senomar is Certificate of No Marriage. Magbibigay kami ng certificate na talagang single po yung tao. Oo, kailangan namin yan eh. Kailangan din ng tao, lalo na yung magpapakasal. Di ba kailangan? Isang requirement yan. Oo. Then, gusto ko rin introduce, sir, yung para hindi na sila pupunta sa outlet malayo. Lalo na ngayon. Mahal ang pamasahe. Oo. Bawat munisipyo na sa buong Isabela ay may BREX. Ano po ba ang BREX? Ang Batch Request Entry and Query System. Na ang mga taong taga Santiago ay pwede na po mag-request sa mismong opisina ng Local Civil Registry Office. Oo, yan po, by batch po. Yan kaya tinatawag nating batch. Ngayon, ang Local Civil Registry Office
pupunta po sa opisina yan. Meron silang liaison officer na lahat ng buong, halimbawa itong araw na to, kung sino po yung nag-request, dadalhin nila yan sa opisina. Pero ang bayad is online. Hindi na sila may bibit-bit ng cash. So after a week, kukunin po nila yung request na yon and i-distribute na po nila sa mismong opisina ng local civil legacy office. I guess meron din sa mga mall. Yes sir, meron. SM City. Meron Nakapag-request na ako ng ganun, no? So dito sa Isabela sir, ang wala pa, kung kayo ay taga San Isidro, San Agustin, Santa Maria, San Agustin, San Isidro, Santa Maria, meron ng John sir, San Agustin, Quirino, and tama ba? Ilan na yung nasabi ko? And the rest, meron na silang break sa bawat local civil registry office. May mga schedule na rin. From the north to the south, to the east, yes, to the west. east and to the west. Meron yan. Mga, Yes sir, para hindi na po... Galing talaga ni Sir Ma'am, no? Oo, para hindi na po sila mahirapan, lalo na ngayon, ang mahal ng pamasahe. Oo. Ganun sir. Mamaya, no? Sa pagkasal-kasal naman. Kasi ngayon is April, May, maraming ikakasal dyan. May tanong ho ako dyan, may kugnayan ho sa marriage show na yan. Pero doon ho sa on-site, yun yung fee. Yes, sir. Yes, Pero sir. doon ho naman sa online payment, so magkano naman? May difference ho ba? Or yung ano lang? Mas mahal din ang online. Uh-huh. Kasi yan sir, i-deliver. Magkano naman po kapag online ho, sir? 310, I believe. Anong mga particular mga documents ho yun, sir? Birth, marriage, and death. Yun din ang kung Lahat- anong lahat na nakukuha yun, mo. 300 Yes sir, plus kung na. ano nakukuha natin sa outlet, ganun din po ang services sa online. Okay. Okay, siguro i-add ko Yes, lang ma'am. regarding the exact amount na kung online siya. Kung i-deliver sa bahay, syempre mas mahal talaga. For birth, marriage, at saka death certificate ay 330 pesos. And then for Senomar at saka Death, 430 pesos. Mas mahal siya talaga, Sir Ezekiel. Pero kung hindi nyo talaga kaya, mag-utos na lang kayo but Yes. with the authorization letter. Yes, sir. Okay, authorization Proper, letter proper authorization with letter. your valid ID, photocopy at valid ID din nung taong magsasaayos or And don't maglalakad. forget their appointment. Oo, appointment online. Yes, sir. Online. Pero eto ngayon ang tanong, 'di ba, may mga exception din. Paano kapag hindi ako techie, hindi rin techie yung uutusan ko? So, ano po yung mga exemption na kung hindi ako nakapag-online, hindi ho ba ako pwedeng pumunta sa opisina ho ninyo? Lahat po, sir, pinapapasok namin yan sa opisina. Lalo na yung mga ganong Wag lang kalagayan. magnanakaw, sir, ha? Oo. Meron tayong public assistance. So, okay. yung PACD, tuturuan namin sila. So, yung wini-waive po namin sa appointment is disabled, yung mga buntis, at saka senior citizen. Yan ang wini-waive namin sa appointment dahil siguro yung mga lolo at lola natin, hindi na yan mga techie. And with their provision na meron silang senior citizens ID or ano yung tawag dito, PWD ID, and malalaman naman natin ang tao kung buntis sila. So pinapayagan po natin yan. Opo. Para hindi po matabunan ho yung mga tanong. Although nasagot na ho natin, siguro yung ating kababayan is kakapasok lang. Kapag nakalagay ho sa PSA is middle initial lang ng magulang, which is dapat middle name, ano pong gagawin? So, yung gagawin, clerical under pa rin sa clerical error yan. So, pupunta sa civil registry or pwede na rin online appointment. Pero meron tayong kasing nakikita doon sa form natin, lalo na yung marriage certificate noon. Ang nakalagay lang doon sa forma is middle initial. So no need to correct. Iba-iba kasi yung mga revised na forms ng PSE, lalo na pag NSO noon. Pansinin po natin, kung pinipilit ng end user na i-correct ninyo yung nakalagay na middle initial na ang forma ay middle initial lang ang nakalagay, wag na po natin ipakorek.
Pero Siguro kung ito yung hindi, mga sir, mag-abroad kasi, yes, no? so. Pero Oo. kung yung halimbawa, yung sinabi ng Oo, viewer viewer natin natin. na middle initial lang, pwede natin yan ipo-correct. Oo. Puntahan lang ang tanggapan ng local civil registry office kung saan kayo kinasal, pinanganak. Oo. Yan. Ayan po. Speaking of kasal, minsan, ang mga ikakasal ho ay nakakalimutang i-verify kung rehistrado na ang kanilang marriage contract ko sa PSA. So, paano po malalaman kung on-file na ang kanilang kasal? At gaano katagal ang itatagal bago ho ito maging available sa system ho ninyo? Magandang tanong yan, sir. Minsan, ang ating mga kababayan, pag na-rehisto na yung kanilang mga dokumento from the local civil registry office, pupunta na yan sa opisina. Kahit na, example, yung mga pinanganak ngayong Abril, pinanganak tong Abril, kinasal at na mga namatay, hindi pa yan available. Sa aming opisina, lalo ngayong itong buwan na to, Abril, ang tinatanggap natin ay mga narehistro last March. Ayan. So lahat ng pinanganak, kinasal, namatay nung March, paprocess namin yan sa opisina ngayong Abril. So lahat ng 34 municipalities and 3 cities, sinasubmit po nila lahat yan sa ating opisina. Ngayon, meron tayong processing time. So it could be, and I'm happy to inform everybody, for last year, from January to December, available na po lahat yan. Except for January, February, and March, for this year, antayin po natin, antayin po natin maging available yan. Meron din proseso, halimbawa yung question niyo, sir, na paano maging mabilis ang pagkakaroon ng PSA copy. Halimbawa, kinasal kayo ngayong araw na to, April 7, tama? April 7. Kinasal kayo, after 2 days, nirehistro yan sa local civil registry office. Halimbawa, dito kayo sa Ilagan kinasal, i-rehistro yan sa local civil registry office ng Ilagan. Mag-process kayo ng electronic endorsement. After 15 to 20 working days, magiging PSA na po yung document. Lalo na yung nais mag-abroad, nais kung anong gagawin kung may kung kailangan nila ng PSA copy. Yun yung mabilisang proseso. Sa regular na process kasi, it could take 2 to 3 months. So, kung hindi na-endorse yung kanilang dokumento. I don't know, sir, ma'am, kung under pa rin ho siya sako pa rin ho siya ng clerical error. Yung tanong ho ng ating viewer, sir, ma'am, ano po ang gagawin sa marriage contract namin ng asawa ko? Malay kasi yung apelyido niya. 2018 pa po kami kinasal. Hindi po natin alam kung paano naging mali. It could be siguro Gomez naging Combursa. Siguro, sir, ganito yung isang scenario dyan, apelido ng nanay. It could be mali. Wala namang maling apelido di ba, sir? It could be yun yung nailagay dun sa isang viewer natin, at the time of birth, hindi kasal ang magulang. So, ang apelido niya is nanay. So, siguro, ang alam niya, apelido ng tatay, so ginamit niya apelido ng tatay. So, yun siguro yung sinasabi niyang erroneous. At So, his pwede part, pa rin sako pa rin ng yung clerical error, sir. Marriage contract po yun, sir. Depende sa concern Depende kung makikita sana natin yung dokumento para ma-advise din natin kung ano ang kanyang gagawin. Kasi very crucial yan, sir, no? Yes, sir. Hindi naman natin sinasabi sa viewer natin, no? Kung sakali, di ba, kapag ikakasal ka, titignan mo na sa system, no? Yung Senomore, whether that person is married or not. Kung hindi, okay, pwede yung ikasal. So, kung hindi yun yung apelyido niya, Yes, sir. so, ibig sabihin magne-negative. So, ibig sabihin wala pa siyang asawa. So, very crucial. Yes, sir. So, paano po yun, sir?
One requirements kasi Oo. ng pagpapakasal is yung pagkuha ng Senomar. Mm. And even birth certificate para makita kung ano yung mga Yes. information sa loob Opo. ng kanyang birth certificate. Kung apelido naman ng nanay or kung apelido ba ng tatay ang kanyang ginamit. O, yun, sir. O. Kaya pumunta na lang ho kayo sa PSA Isabela. Para nang sa ganun is malaman ho nila Or kung hindi ko ano. naman sinasabing puntahan nyo ng PSA Isabela. Oo. Mas maganda, sir, puntahan niya po ang pinakamalapit Civil na reg- local oo. civil registry Okay, office. para ma-verify Yes. pa. Sir Ezekiel, may add lang din Yes ako po. siguro dun sa tanong kanina na mas nauna bago dito sa tanong ng ating viewer. Meron din tayong way para hindi na kailangang pumunta si client yung hindi pa nag-a-appear yung at kumbaga marriage, yung ano marriage. Oo. May mga example kanina si Sir Jomar na mga scenario na pwede kasing wala pa sa data system ni PSA. Pwede rin po doon sa sinabi natin kanina na PSA service. So once na nag-apply ka doon, ma-determine mo na, matratrack mo na kung mayroon ng record. Once na nag-proceed kasi yon, ibig sabihin available na yung system. Kung ay yung ating marriage contract. Pero kung nag-appear siya na no record found, ibig sabihin wala pa sa system ng PSA. So less gastos pa sa client natin Oo, yun. dun sa Apo. Servilis. PSA Servilis. PSA Servilis. Apo. Okay, so it's verify ho ninyo. Dyan o dyan? Ayan. Wag lang yung death certificate. Saan na ba yung Senomar. So kahit sino pwede pong mag-open, i-click lang yan. Okay, mayroon akong gustong asawahin. Ganon, titignan niyo yung ganon. Tignan ko. Actually, meron pa tayong isang Oo, way ano ng po? through online sa ating GCash. Ah, Papasok ka lang oo. sa GLife. Apo. Doon, makikita mo na yung mga i-apply mo ring Oh, birth certificate oo, man tanda yan, na. marriage contract. I-try po natin. Nakita ko nga kanina kung paano siya Oh, Pero mabilis pwede pa naman. yun, isa pa yun. Oh. Para less hassle na rin. Ang mahal ng pamasahe ngayon and everything. So, yun lang siguro yung maia-advise namin through online. Yun na nga yung problema, mga ma'am and sir. Mahal sa pamasahe, nagbayad pa. But at the end, ang result, negative. So, ano po yung ibig sabihin kapag negative result ang lumalabas ho sa system? Kahit alam naman ho ng kliyente na rehistrado naman ho sila. So, ano yung mga dapat nilang gawin sa ganitong sitwasyon ho? Okay, Sir Jomar. Sir, merong maraming ganyan, negatibo sa PSA. Dun kasi sa certification namin, further verification may be made from the local civil registry office. So it could be before na ma-delayed registration yung tao, kailangan pa rin pong masusing pagbe-verify sa local civil registry office para maiwasan yung double registration. So ang gagawin po ng local civil registry office, titignan po nila yan sa kanilang libro. If ever na available yung birth certificate ng isang tao na nakakuha ng negatibong dokumento sa PSA, ngayon po sir, hindi na i-re-register yan as delayed registration. I-endorse po yan ng local civil registry office para magkaroon na po siya ng PSA birth certificate. Wow, at least no malinaw. Ayan, may Yes. follow-up po tayo dito. Sabi ho nung sa marriage contract. Siguro with his permission naman nakalagay ho dito Pontanal apelyido ng asawa ko nakalagay sa marriage contract namin sir is Pontanil. So spelling from A ayan, oo. Yung A dapat naging I. Meron tayong dalawa niyan, lalo na yung pagpirma niya. Kasi marriage certificate is a public document Once na pinirmahan mo, considered na yun yung apelido mo. Pero kung halimbawa magfo-fall yan ng clerical error, pwedeng usisiin ng local civil register kung magfo-fall yan ng clerical error. Kasi grabe. Pero kung Marriage contract hindi, kasi. sir, Oo. dadaan yan sa korte. Oo. Oo. Kasi napirmahan niya na, sir. Pero sana ma-advise ko rin na yung mga nagpaparegister ng ganyan marriage certificate. Alam Oo. naman namin na pinapacheck muna ng ating mga LCRO kung tama Oo. yung mga entry. Siguro i-check na lang din mabuti
kung lahat ng item dapat i-check. Hindi lang po yung spelling, hindi lang po yung date, dapat lahat po ng entry para maiwasan pong magkaroon Yun ng kasi ang problema kapag sa birth certificate ng asawa niya is spontanil naman, pero doon sa marriage contract is spontanal. Yun kasi ang Sa bagay, sir, I believe it would fall to a clerical error. Oo. Lalo na pag merong mga document, halimbawa yung application. Supporting Yes, supporting na document na magpapakita na may clerical error sa part ng nag-prepare dun sa certificate of marriage nung contacting parties. Opo. Ayan, bago tayo dun sa final question ho natin, may mga nagtatanong papahabol. Sabi ho dito, paano po yung case ng apelyido ho ng asawa ko? Noong ikinasal po kami, birth certificate lang po ang hinanap sa amin. Ang apelyido po na ginamit niya simula noong bata siya ay Quezon Quezon na ang ginagamit niya. Hanggang ginamit niya simula noong bata siya. Ayan. Hanggang sa nag-graduate siya ng high school at kinasal kami. Nagkaroon na kami ng mga anak, Quezon pa rin. Only to find out, noong mag-apply siya sa abroad, ang PSA certificate niya ay Quezon. Okay, spelling din. From S to Z. Quezon daw naging Quezon. Pwede. Fall pa rin. Oh, Pero ang okay. daming concern, ang daming masasagasaan. Pero ang tanong, sino bang may problema? Yes, sir. Kaninong may yung mic niyo po, sir. Kaninong may problema? Yung, sabi kasi could dito, be- baka yung staff, sabi niya. Yes, sir. O, kasi Nanuro nasa language din tayo, sir. Di ba? Kung halimbawa, Ilocano, iba Yes. iba yung, lalo na pag babanggitin mo, oo, mas maganda siguro, meron tayong paper and pen na isulat at yun ang pagbabasihan sa pagre-registro. Oo. Hindi Pero lang- ngayon naman is computerized na, Yes, sir. sir. No, yung, Yes, Then sir. ipapakita mo na sa tao. Yes, sir. Bago, Yun ano. po yung mga karamihang ginagawa ng mga local civil registry office. So, Okay. Siguro, no? Or may mga may dadagdag pa po kayo, mga sir, ma'am, na mga programs ho ninyo under sa yes, PSA. sir. Meron akong idadagdag, sir. Sige po, go ahead po. Sa mga wala pang birth certificate, meron tayong programa. Ito yung tinatawag na Birth Registration Assistance Project. Lalo na yung hindi kaya sa bulsa. Ito ay programa ng gobyerno para sa dun sa marginalized sector like our brothers Muslim, Filipinos, mga senior citizen, ano pa ba, yung mga poorest sector nga, indigenous people, lalo na yung mga yan, karapatan ninyong magkaroon ng birth certificate, to the Birth Registration Assistance Project, matutulungan po kayo ng gobyerno. Free po lahat yan. Hanggang sa paglabas ng kanilang security paper, free po lahat yan, sir. So ngayon, pumunta lang po kayo sa tanggapan ng local civil registry office. And even the local civil registry officer, hinahanap nila yung mga walang birth certificate. Nagkakaroon sila ng mobile registration. Oo. So yun po yung gusto naming maitulong dun sa mga marginalized sector na dapat na magkaroon sila ng karapatan na magkaroon ng pangalan at saka nationality. Dagdagan ko na lang siguro yung ni Sir Jomar. Kumbaga, papasok kasi sana dapat sa delayed registration, Sir Jomar, no? Pag regular delayed registration kasi, napakaraming requirements, sir. Aabot sa 20, I think. Pero pagdating sa BRAP, na yun yung ating Birth Registration Assistance Project nga na nabanggit, hanggang 7 na lang po. Kumbaga, napagaan yung ating requirements. Kasi siyempre, ang ating mga, isa-servan ay mga karaniwang tao. Opo. May pahabol dito pero I think nasagot ko kanina. Magandang hapon. Paano daw po yung birth certificate ho niya? Walang middle initial po yung tatay niya doon. Civil registry, oo.
As long as, kasi, di ba sasabihan naman i-attach lang yung ano. Maraming mga attachment kasi dumaan na rin pa ako sa mga ganyan. Oo. Correct, then delayed. Registration. No? Marriage contract pa ng mga magulang ko. Ako ang di ba? Kaya ano, pero kapag nakuha nyo naman, fulfilling naman yung ano. Anyway, Sir Ma'am, maraming salamat siguro no, bilang panghuli. Ano po yung mensahe ho ninyo sa mga magulang or yung kapapanganak pa lamang ho, no, yung kanilang sanggol para maiwasan ho yung ganitong mga problema sa dokumento sa hinaharap? Okay. Maipapayo lang po namin sa mga pag may bagong panganak, kailangan pong irehistro na agad. Kung hindi na po natin dapat paabutin ng 30 days. Kasi after 30 days, papasok na po siya sa delayed registration. Now, pagdating naman sa pagrehistro, pinapayo namin, nabanggit ko na po kanina, na kailangang i-check ng mabuti ang bawat entries bago po umalis sa opisina ng LCRO. Kasi isang pagkakamali lang ang daming effect na po, sir. Kagaya nun, clerical error, pag mag-apply ka ng pasaporte, kailangan mong mag-decide ano ba yung susundan mo, or pati sa school, 'di ba? Nagiging problema, school requirements, problema din po 'yan. So, yun lang po siguro kailangan nating i-check ng mabuti kung ano yung mga tamang entries. Hindi lang po sa spelling po, sir, ha. Dapat pati rin doon sa mga date of birth, date, month, and even the year, and even the place. Lahat po dapat i-check ng mabuti. Yun po. And sir, mensahe niyo po sa ating Kami po nagpapasalamat sa programang to at naibahagi namin ang aming serbisyo sa aming opisina, no. Lalo na siguro yung makakarating ng coastal area ng probinsya ng Isabela. And thank you for this opportunity, and sabi nga ni Ma'am Marivic, usisiin muna natin mabuti bago natin parehistro, or usisiin muna natin mabuti bago natin pirmahan, lalo na ang marriage certificate. Huwag po tayong maging excited sa next part ng marriage life, ano. And sa birth certificate naman ng mga bata, ano, yun napakahalaga din po, ano. Tulad ng sabi ni Ma'am Marivic, ang reglementary period po ng pagre-register ng birth certificate ay only 30 days. Huwag na natin paabutin. At pag umabot pa ng 30 days, ay delayed registration na po ito. And kaming taga PS Isabela, andito lang po kami. Located po kami sa likod ng City Hall. Pwede na po kayong mag-request ng inyong mga dokumento, and don't forget to apply for your appointment para wala na pong abala sa pila. Oo, Yun po. naman. I'm sorry, no, mga sir and ma'am. May pahabol lang, may nagtatanong pala about sa National ID Mobile Outlet registration sa schedule daw po. Okay. Sige, since meron tayong Facebook page, sir. Opo. Kailangan lang pong i-follow ang aming Facebook page. Siguro pwedeng i-flash sa screen. Wherein dito po kami nagpo-post ng mga schedule namin. Malaking tulong po sa ating mga sa publiko na magaguide sila kung saan or kung kailan ang schedule Opo. ng National ID Mobile Registration. Oo. So visit lang. And of course sa Isabela PIO, pwede naman ho, no, na kung sakaling may schedule na, so ayan ho yung page ng PSA Region 2 Isabela. Yan, abang-abang lang pag may time. Ganun nga, no? Para makita ho kung meron na ho bang schedule. Kasi alam ho ninyo, kinakailangan ho natin ding aralin kung kailan tayo lalabas. Kasi mahal lang ng ang mahal, oo. Buti na lang wala akong sasakyan kako, pero may domino effect naman yung pagtaas ng natin, no? Ng mga diesel. Anyway, maraming salamat Ma'am Mavic and Sir Jomar, no? Maraming salamat muli ho sa ating mga panauhin ho sa Philippine Statistics Authority or PSA Isabela. Tunay ngang napakahalaga ho na maayos at maiwas to ang ating mga talaan, dahil ito ho ang susi sa maraming oportunidad at serbisyo ho ng gobyerno. At hindi ho ito yung
nung last time kasi simula ho ngayon, every month ay magkakaroon na ho ng programa ng Philippine Statistics Authority, Isabela, para makapagbigay ho ng mga updates and of course, yung mga programs ho nila. Sana ho ay marami ho kayong natutunan din sa atin ho mga pag-uusap ngayong hapon, sa atin ho mga viewers. Kung mayroon pa kayong mga katanungan, huwag hong mag-atubiling bumisita ho sa kanilang hong tanggapan o magpadala ho ng mga mensahe sa kanilang official ho na Facebook page. Maraming salamat ho sa mga sumubaybay ngayong hapon. Huwag din hong kalimutan na i-like at i-follow ang ating Facebook page, Isabela PIO, at mag-subscribe sa ating hong YouTube channel para ho sa ating hong mga updates. Sa ngalan ho ni Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko D at ng buong pamahalang palalawigan ng Isabela, muli ako po ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng pamahalang palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang, na nagsasabing basta serbisyo publiko, dito lang tayo sa Isabela Connect ka dito. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado